Ayun, good day mga bossing. Malapit-lapit na to. Ayan, so ilo-lower na lang din namin. Nagpalit na kami ng spring. Pero tatapusin lang and then lalagay lang yung mga gulong para ma-check yung kanyang ride height. At syempre ibabuffing pa to. Ayan, at ayusin natin yung electrical niya and then mag-install pa pala ng fog lamp, tsaka ng tubing, tsaka keyless entry. So medyo marami-rami pa siya pero hopefully matapos this week. At ayun mga bossing, may nagtatanong pala sa atin kung magkano yung inaabot pag mga ganito. Nako, medyo madugo po to, malaki talaga dahil hindi rin po ganun kadali mag-restore. Hindi rin binabarat yung mga ganyan na paint job, na mga trabaho. Kung gusto natin ng budget meal, marami naman po dyan. Pero syempre, wag natin hanapan ng napakaraming trabaho, wag natin bigyan ng mataas na expectation, di ba? Kung budget meal lang, yun lang din yung anuhin natin. Yung expect natin. Yung iba kasi nag-expect ng masyadong maganda yung auto na talagang perfect na perfect siya. Pero yung budget hindi naman ganun kalaki. So may dalawang advice po ako para sa mga gustong magpa-restore ng mga sasakyan. And expected naman na din po yun pagka syempre pagka magre-restore ng sasakyan na ganito. Minsan maabot talaga yan ng higit pa sa budget natin na nilaan para sa sasakyan natin. Akala natin yung quotation lang, di ba? Akala natin ganun lang. Halimbawa, binigyan tayo ng quotation na 80, 100, 120. Akala natin ganun lang. Kaya lang pag baklas niyan, doon na makikita. Pag sinimulan ng bodyworks na yan, doon na makikita talaga yung yung mga gagastusin kasi mapapasabay mo na diyan yung mga parts, mga pangilalim, diba? Ipapa-restore mo talaga lahat yan kasi ang ganda-ganda na ng auto mo, tapos yung mga parts niya hinahayaan mo na lang nasira tulad ng mga ball joint halimbawa, tie rod, diba? So ipapasabay mo rin yan for sure pagka nagpa-restore ka ng sasakyan. Aabot ka talaga ng 150 to 200, minsan 250 hanggang 300 pa. Mahal mga bossing, depende sa auto depende sa auto. At saka depende sa gawa. Pero kung gusto niyo po ng tamang paint job lang, kung paint lang ang problema ninyo, yan, merong mga gumagawa diyan ng budget meal. And meron din mga nagko-custom paint, tulad natin, magkano lang din ang custom paint natin. Package din yun mga bossing. Pero sa akin, pag nagko-custom paint talaga ako, kasama na rin po yung semi-wire tack, pag-aayos ng electrical, yung ibang problema ng auto, pati yung kanyang engine performance, sinasama ko yan. Kasi pangit naman na maganda yung auto mo, tapos hindi mo naman magamit ng maayos. Pero, kailangan talaga, wag yung madaliin. And minsan, pagka syempre hindi natin maiiwasan, halimbawa may mga parts na talagang kailangan palitan, kailangan sabihin din natin yun sa may-ari. Kumbaga atin na yung atin yung labor noon, ako nililibre ko na yung labor noon. Pero syempre, yung parts dun sa may-ari. So pwede natin gawin yun para hindi naman tayo lugi mga gumagawa. So ayun yung ginagawa ko mga bossing. Hindi ko iiwan yung may-ari pagka hindi talaga maayos yung pati yung performance ng auto niya. Ayan. And syempre, kung magkano yung budget natin, pwede ninyong kausapin din yung magre-restore ng sasakyan ninyo. Ayan, madali na mapag-usapan yan. Pero yun nga, may dalawang advice lang ako pagka magpapa-restore kayo ng mga sasakyan, para hindi masayang yung pera ninyo kasi mahal po yan. Dapat unang-una for keep yung sasakyan ninyo, dapat i-keep ninyo. Kasi kung hindi for keep yan, sayang lang ang gastos niyo diyan mga bossing. Magsasayang lang kayo ng pera, magwawaldas lang kayo ng pera, di ba? Tapos after niyo ipagawa, ibebenta niyo lang din, hindi niyo na babawi kung ano man yung ginastos ninyo. Sobrang laki ng gagastusin niyo, tapos bibilhin lang din yan ng mura. Kalimitan yung magkano yung presyo niya sa marketplace, yun lang din yung
mapapagbentahan nyo yan kahit maganda yung paint niya. Well, meron naman na talagang bumibili ng mas mataas pa kaysa dun sa value niya talaga, na halimbawa na repaint na kung nagandahan talaga, tsaka yung sa performance niya. Kahit nga anong upgrade din natin, pati sa performance niya, pati sa makina niya, kahit nga bilhan pa natin yung mga brand new parts, pag binenta natin yan, hindi nyo mabebenta yan ng sobrang taas. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi nyo pangkikip yung sasakyan na ipaparestore ninyo, wag nyo na lang pong iparestore. Yan. Pwede kayong magpa-paint job na lang kung problema nyo yung paint lang. Pa-paint job na lang kayo ng budget meal kung ibebenta nyo rin lang. Kung ibebenta nyo rin lang mga bossing, mas mainam pa na wag nyo na lang galawin yung paint niya. Sila na bahala, yung makakabili na lang magpagawa. Yun nga lang, syempre medyo mas mababa yung magiging bentahan niya. Pero okay lang yon kasi mas mahal naman ang gagastusin ninyo sa paint job. Then pag binenta nyo, konti lang din yung maidadagdag dun sa price niya, di ba? Wag na lang, naghintay pa kayo ng matagal, ibebenta lang din, tapos babaratin lang din. So yun po ang unang-unang pag-isipan ninyo. Yung kung ipaparestore ninyo, kailangan po pang-keep siya talaga. Kung hindi nyo papang-keep, wag nyo nang iparestore. Dahil napakalaki po ng gagastusin nyo dyan. And mas lalaki pa po yan pag nasimulan ng baklasin lahat. Kasi mapapasabay nyo na rin lahat ng mga parts niya. Kaya pag sa atin mga bossing, pag may nagpapa-restore, tinatanong ko munang maigi. Kahit nga gusto nang ipagawa, hindi ako after dun sa pera na kikitain ko. Siyempre mas after ako dun sa ikikip ba ng may-ari ito, kasi sayang ang pera. Kasi kung may budget kayo na medyo malaki, wag na kayong magpa-restore kung hindi nyo lang din ikikip yung sasakyan ninyo. Bili na lang kayo ng maayos na, di ba? Mas makakamura pa kayo pag ganun eh. Tapos medyo modelo na, yung gusto nyong sasakyan na, yung magagamit nyo ng maayos, yung maayos na yung pintura, mas makakamura pa kayo pagka ganon, mas makakasave pa kayo, diba? Kaysa yung magpapa-restore kayo, sobrang tagal pa niyan. Hindi madali yan, dahil hindi naman minabadali yung ganyang trabaho mga boss. Ayun po yung una, kaya pinapa-decide ko talaga yung may-ari muna, mga 3 days to 4 days bago ko simulan talaga yung auto na gusto nilang ipagawa, ipa-restore. So, ang pangalawa po ay yung shop na pagpapagawa ninyo. Dapat may usapan talaga kayo. Halimbawa, umaandar yung sasakyan, kasi madalas mangyari ito, umaandar yung sasakyan. Kailangan pagkabalik sa inyo, na napaganda na, na-restore na, umaandar pa rin yung sasakyan. At yung sa wiring niya, okay pa rin lahat ng electrical. Kasi kalimitan, pagkabalik sa inyo nung sasakyan, palyado na, hindi nyo magamit ng maayos, tapos yung electrical niya parang hindi nakaayos, tapos may hindi na nagfa-function, diba? Kalimitan yan nangyayari. At madalas pa hindi na umaandar. Then pagka hindi mapaandar, kayo pa maghahanap ng sarili nyong mekaniko para lang mapaandar, or electrician para lang maayos or mapaandar, mapag-function ng maayos, and then bayad nyo pa yon. Make sure na yung gagawa po ay may kasunduan kayo na syempre unang-una kailangan yung gagawa ay maayos talaga gumawa, kilala nyo na, o sa mga gawa niya nakikita niyo na, and then may kasulatan kayo or may agreement kayo na kailangan yung sa makina, kung paano yung dinala doon na maayos yung makina, dapat ganun din babalik sa inyo, or mas maganda pa yung performance niya. Yan. So kaya ako pinapackage ko yan, performance ng engine pati nga yung electrical po. Pagka magpipaint job ako, hindi lang siya yung paint job, kailangan syempre pagbalik sa may-ari niyan, magagamit niya rin yung sasakyan niya, and syempre kailangan maiayos ko yung kung ano man dapat ayusin. At kung hindi man siya maging okay, akin pa rin yun. Kung may papalitan, libre pa rin yun. At yung may-ari na yung kailangan mag-provide nung materials kung sakali man. Pero kung syempre kung nasira ako, kung ano man, bibigyan ko na lang. Minsan nga kahit hindi ko pa nasira binibigyan ko na lang ng mga parts yung may-ari ng sasakyan, hindi ko na binibentahan. So make sure po na ganun yung usapan ninyo, kasi kung hindi, matitenga lang din ulit yung sasakyan ninyo, sayang naman yung gastos ninyo hanggang mawalan na kayo ng gana. Yun po yung mga dalawang bagay na lagi nyong iisipin
i-consider pag magpapa-restore kayo ng mga sasakyan ninyo para hindi sayang ang pera. Again, masarap pong mag-restore ng sasakyan, mapaganda yung sasakyan natin, lalo na't for keep, lalo na't may sentimental value. Pero kung ibebenta nyo lang din, or kung hindi kayo makahanap ng shop din na gagawa na maayos yan, sayang ang pera ninyo. Talagang wag na lang, bili na lang kayo ng maayos na auto, yung maganda na yung paint job, yung less na lang yung gagawin, mas maganda po yung ganon. And kung gusto nyo maganda lang yung paint job, yung pintura nya makinis, presentable lang, wala naman kayong issue sa kanyang engine performance, wag na kayong magpa-restore. Wag nyo nang gastusan ng masyadong malaki sa pintura. Tama na yung konting hilamos lang, hanap kayo ng ano lang, yung budget meal na nagpipintura. Do alam natin na tinitipid yung ganon, kung pambenta nyo lang din naman, di ba? At kung kontento naman kayo na okay lang na ganon, di ituloy nyo na lang po yon. Ganon na lang po. Pero iba pa rin talaga yung talagang lahatan, yung talagang mapapaganda yung auto ninyo. So sa atin po na ganito, minsan nagsisimula ako, kung hindi naman ganun kalala yung problema, at depende naman yan sa may-ari, nagsisimula ako dyan mga 50 hanggang pataas po. Minsan umaabot yan ng 130, 150, depende po sa sasakyan, kondisyon ng sasakyan, kondisyon ng makina, kondisyon ng electrical, tsaka kung ano yung gusto nilang ipagawa. So magdidepende po yan. Yan. Meron kasing mga custom paint na talagang mahal yung materyales, at tsaka meron naman na yung mga body talagang bugbog na, so medyo lugi tayo doon pagka hindi naman natin taasan yung presyo. Ayan. So ayun po, at least may idea kayo.